Magandang araw! Kumusta mga bata? Nandito na namang muli si Teacher Rona upang samahan kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin sa Asignaturang Arts. At ang ating aralin ay tungkol sa linya, hugis at tekstura. Ito ang aralin para sa una hanggang ikatlong linggo ng ating unang markahan. Ang araling ito ay makatutulong upang magkaroon ng kamalayan na ang sining ay nasa ating paligid at ito ay nilikha ng iba't ibang tao. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang masasabi na ang sining ay nasa paligid at nilikha ng iba't ibang tao. Makikilala ang iba't ibang linya, hugis, at tekstura na ginagamit ng mga artist sa pagguhit. Alam niyo ba mga bata na ang ating mundo ay napapaligiran ng iba't ibang sining? Ang lahat ng ating nakikita sa paligid ay mga likhang sining. Ulitin ko, ang sining ay nasa ating kapaligiran. Ito ay nilikha ng iba't ibang tao. Maaari kang makalikha ng sining sa pamamagitan ng pagguhit. Pagmasdan natin ang larawang ito. May mga nakikita ka bang mga hugis, mga linya, at tekstura? Paano nga ba nabubuo ang isang linya? Ang linya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok. Ang mga linya ay may iba't ibang uri. Mayroon tayong tuwid na linya. At ang tuwid na linya ay maaaring patayo, pahiga, at pahilis. Mayroon ding pakurba o kurbadong linya, katulad nito. Ayan, ang tawag sa linyang ito ay pakurba o kurbadong linya. Mayroon ding zigzag na linya, katulad ng nakikita ninyo sa larawan. At tandaan din natin mga bata na ang mga linya ay maaari ding makapal, manipis, ang linya din ay maaaring mahaba at mayroon ding linyang maiiksi. Hugis. Paano naman nabubuo ang isang hugis? Kung ang mga linya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok, ang hugis naman ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na walang butas na bahagi. At narito ang mga halimbawa ng mga hugis. Ito ay hugis bilog. At ang inyong nakikita ay mga halimbawa ng mga bagay na hugis bilog. Mayroong gulong, araw, isang buong pizza, donut, barya, bola, botones, orasan, at mayroon ding orange. At ito naman ang hugis biluhaba o oblong. At narito naman ang halimbawa ng mga hugis biluhaba o oblong. Makikita natin dito ay ang raketa, kutsara, mga lobo, pakwan, itlog, bola. At ito ay hiniwang langka at meron ding salamin. Ito ang mga bagay na may hugis biluhaba o oblong. At mayroon din tayong hugis parisukat o square. At narito ang mga halimbawa ng mga hugis parisukat o square. May dice, may yellow, may kahon, may regalo. Ito ang mga bagay na hugis parisukat. Mayroon din tayong hugis parihaba o rectangle. At ito naman ang mga halimbawa
na mga bagay na hugis parihaba. Alam niyo ba ang mga bagay na ito? At mayroon din tayong hugis, tatsulok o triangle. At ito naman ang mga halimbawa ng mga bagay na hugis tatsulok. Isa na dito ang hanger, hiniwang cake, apa, payong at marami pang iba. At mayroon din tayong hugis na star or bituin, diamond, and heart or puso. At ano naman ang tekstura? Ang tekstura ay tumutukoy sa pang-ibabaw na katangian. Paano natin malalaman ang tekstura ng isang bagay? Mahalaga ang pandama o paghipo upang malaman ang tekstura ng bagay. So, kailangan natin mahawakan ang isang bagay upang malaman natin ang tekstura nito. Ang tekstura ng isang bagay ay maaaring makinis, katulad na lang ng mansanas. Kapag ito ay iyong hinawakan, mararamdaman mo na ang balat nito ay makinis. Mayroon ding bagay na ang tekstura niya ay magaspang, katulad ng langka. Pero ang isang bagay ay kalimitang masasabing makinis o magaspang kahit sa paningin lamang, kahit titingnan mo lamang ito, malalaman mo na ang isang bagay ay may tekstura na makinis o magaspang sa pamamagitan lamang ng mga pattern ng linya at hugis na ginamit dito. Katulad na lang ng salangka. Diba? Makikita mo tusok-tusok. So ito ay magaspang. Mayroon ding mga bagay na ang tekstura ay malambot katulad ng unan, matigas katulad ng mga bato. Mayroon ding mga bagay na makapal, makikita natin na ang isang bagay ay makapal at makikita din natin na ito ay manipis. So bukod sa mahipo natin, makikita din natin ang tekstura ng isang bagay. Ngayong alam niyo na ang isang sining ay may mga ginamit na linya, hugis at tekstura, ihandahan na ang inyong lapis at papel at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gagawin lamang ay tingnan ang mga larawan na nasa ibaba at sagutan o sagutin ang mga tanong. Unang tanong, ano-anong mga linya ang nakikita sa mga larawan? Okay, tingnan natin ang mga larawan. Ano-anong linya ang nakikita natin? Halimbawa na lang itong mga bundok. Anong linya ito? Tama, ito ay pakurba. Sa dahon, anong makikita nating linya? Meron ding pakurba at meron ding pahilis. Okay, marami tayong nakikitang linya sa larawang ito. Ang gagawin nyo lang, ilista sa inyong sagutang papel. Pangalawang tanong, ano-anong mga hugis ang inyong nakikita? Ilarawan ang mga ito. Ayan. Halimbawa itong sa bahay. Anong hugis kaya ito? Tama. Merong tatsulok at ang araw. Anong hugis ito? Magaling. Ito ay hugis bilog. So marami rin tayong makikitang hugis sa larawang ito. At ang pangatlong tanong, ano-anong mga tekstura ang makikita? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lamang sa paraan ng paghipo o paghawak ng isang bagay malalaman ang isang tekstura ng bagay. Maaari mo rin itong makita sa pamamagitan ng mga pattern na ginamit. Yan, makikita mo ba ang mga tekstura ng nasa larawan? Halimbawa na lang itong pinya. Ano kaya ang tekstura nito? Ito ba ay makinis o magaspang? Okay, ilista lamang ang mga sagot sa inyong papel. Good luck! At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, panuto, basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa papel.
Number 1. Alin sa mga ito ang linyang tuldok? Alin sa mga ito ang linyang tuldok? A, B, or C? Okay, ang tamang sagot ay tama, letter A. So, isusulat lamang sa number 1 na letter A. Ito ang tamang sagot. Ito ang tinutukoy na linyang tuldok. Pangalawa, alin ang linyang pakurba? Alin ang linyang pakurba? A, B, or C? Isulat ang letra ng tamang sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ang tinatawag na linyang pakurba. Okay, pangatlo. Alin ang linyang patayo? Alin kaya ang linyang nakatayo? Ang tamang sagot ay mahusay, letrang B. Pang-apat, alin sa mga ito ang hugis parisukat or square? Ang tamang sagot ay magaling, letrang A. Ayan, ito ang hugis parisukat. Ang letter B ay tatsulok. Ang letrang C ay parihaba. Panglima, alin ang hugis tatsulok? A, B, or C? Ang tamang sagot ay tama, letrang C, dahil ang letrang A ay parihaba, ang letrang B ay parisukat. Kaya ang tamang sagot ay letrang C. Ito ang hugis tatsulok. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, iguhit sa kahon ang masayang mukha kung ang tekstura ay malambot o makinis, at malungkot na mukha kung matigas o magaspang. Okay, sagutan natin ang bilang 1 hanggang 5. Number 1, balahibo ng pusa. Ano kaya ang tekstura ng balahibo ng pusa? Ang tamang sagot ay masayang mukha, dahil ang balahibo ng pusa ay malambot. Pangalawa, balat ng kalabaw. Ang tamang sagot ay matigas o magaspang. Balat ng kahoy. Tama. Ito ay matigas. Balahibo ng manok. Ang tamang sagot ay makinis. At ang bato ay, ang tekstura nito ay tama, matigas, kaya malungkot na mukha. Ngayon mga bata, kayo na ang sasagot para sa number 6 hanggang 10. Unan, tuwalya, halamang kaktus, durian, salamin. Ano-ano kaya ang mga tekstura ng mga bagay na ito? Good luck! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gawin ang mga sumusunod. Letter A. Kilalanin ang mga uri ng linya na bumubuo sa bawat larawan. Isulat ang PL para sa tuwid na linya at KL para sa kurbadong linya. Gawin ito sa papel. Okay, number 1. Ayan. Ito ay suso. Ano kayang linya o ano kayang uri ng linya ang bumubuo dito? Ang tamang sagot ay tama, kurbadong linya. Kaya ang sagot ay KL. Ngayon mga bata, kayo na ang sasagot para sa number 2. Ano kayang linya ang makikita natin sa larawang ito? At pangatlo naman, ano kayang linya ito? Good luck! At para naman sa letter B, lagyan ng check kung makinis ang mga bagay at X kung magaspang. Okay, number 4, mansanas. Ano kaya ang tekstura nito? Ito ba ay makinis o magaspang? Ang tamang sagot ay
Check! Dahil ang mansanas ay may makinis na balat. Pangalawa, singsing. 6, garapon. At ang pang-7 ay pinya. Okay, muli isulat lamang o ilagay lang ang check kung makinis at X kung magaspang. Letter C, isulat ang uri ng hugis ng bawat bagay. Aalamin naman natin kung anong hugis ang nasa larawan. Okay, number 8. Ano kaya ang hugis ng orasang ito? Ito ay tama. Ito ay pari-sukat. Ayan, square. Ang hugis ng isusulat nyo lamang kung anong hugis ito. Ayan. Okay. Number 8, anong hugis ito? At number 10, bola. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pagmasdang mabuti ang larawang ito. Gawin ito sa papel. Okay. Ang gagawin lang ay hanapin ang hugis parisukat. Okay, tingnan ang larawan. Alin-alin kayang mga bagay ang may hugis parisukat? Kulayan daw ito ng dilaw. Halimbawa ng bagay na parisukat. Itong picture frame, ayan, kukulayan ito ng dilaw. Bilog, kulayan ito ng asul. Halimbawa ng bilog ay bola. So, kukulayan ito ng blue or asul. Hanapin naman ang parihaba at kulayan ito ng dalandan o orange. At pagkatapos, hanapin ang mga bagay na magaspang. Lagyan naman ito ng check. At makinis na mga bagay at ito ay bibilugan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pagtapatin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Okay, number 1. Ano kayang linya ito? A. Tatsulok. B. Makinis na bagay. C. Kurbadong linya. D. Bilog. E. Malambot na bagay. Ang tamang sagot ay tama. Letrang C. So, isusulat lamang ang letrang C sa bilog. Okay, kayo na ang sasagot sa number 2, 3, 4, and 5. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kopyahin ang mga larawan sa papel. Kulayan ng asul kung ang larawan ay mayroong tuwid na linya at berde naman kung kurbadong linya. Ayan, unang larawan. Saging. Ano kayang linya ang makikita natin dito? Okay, ang saging ay mayroong kurbadong linya. Kaya ang kulay ng saging ay kulay green. At ang lapis naman, anong makikita nating linya? Ayan. Makikita natin ay matuwid o tuwid na linya. Kaya ito ay kulay asul. Pangatlo, pang-4 at pang-5. Ano naman ang mga linyang makikita dito? Gawain sa pagkatuto bilang 8. Itapat ang mga hugis sa kanilang mga pangalan. Isulat ang sagot sa papel. Okay, number 1. So, ano kaya hugis ng bagay na ito? Bilog, parihaba, diamond, biluhaba, o tatsulok? Ang tamang sagot ay tama. Biluhaba. So, itong biluhaba ang isusulat nyo sa number 1 sa inyong papel. Okay, number 2, apa. So, ano kayang hugis ng apa? Unang, ice cream. Pangatlo, bola. Pang-4, saranggola. At ang pang-5 ay gate. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Lagyan ng check ang kahon ng angkop na sagot. Ayan. Ito ay bula. Ito kaya'y malambot o matigas? Tamang sagot ay malambot. So, lalagyan ng check dito sa taas o sa kahon ng malambot. Okay, pangalawa. Bato. Ang bato ba ay malambot o matigas?
Durian. Magaspang o makinis? Ano naman ang tekstura ng kahoy? Ito ba ay malambot o matigas? At ang panglima, papel. Ano ang tekstura ng papel? Magaspang o makinis? Gawain sa pagkatuto bilang 10. Magmasid sa iyong kapaligiran. Sa isang pirasong papel, iguhit ang mga bagay na binubuo ng linya, hugis at tekstura. So, titingin ka lamang sa inyong paligid at iguhit ang mga bagay na binubuo ng linya, hugis at tekstura. Okay, para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 11. Gamit ang pinagsamang hugis at linya, iguhit sa loob ng kahon ang mga larawang isinulat. Yan, merong hugis parihaba, oblong o biluhaban, at sulong, parisukat at heart. Okay, halimbawa, bahay. So, gamit ang mga hugis na ito, bubuo ka ng bahay. Halimbawa, gagawa ako ng bahay. Ayan, hugis at sulok. Gagamitin ko ang ayan. Anong hugis yan? Parisukat. Gagawa kong pintuan. Parihaba. Ayan. So, nakabuo ako ng bahay gamit ang hugis na nakikita sa taas. Okay, ngayon, gamit naman ang hugis na ito. Iguhit mo ang gagamba. At ang pangatlo, kotse. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 12. Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang mga tanong tungkol sa larawan. Ayan. Merong bahay, mga bulaklak, paro-paro, kung ano-ano pang nakikita sa paligid. Okay, unang tanong. Ano ang hugis ng bubong ng bahay na nasa larawan? So, nandito yung bahay. Ano kaya ang hugis ng bubong na ito? Pangalawa. Ano-anong mga hugis na bumubuo sa mga bulaklak? Ayan. Dito yung mga bulaklak. So, ano-ano kayang mga hugis ang bumubuo dito? So, maraming hugis. So, maraming hugis din ang makikita kong sagot sa number 2. At ang pangatlo, anong uri ng mga linya ang bumubuo sa sinag ng araw? Ayan. Ito yung sinag ng araw. So, marami siyang uri ng linya. Ayan, may mga iba't ibang linya. Mayroon siyang pakurba. Ayan. So, isulat lamang sa number. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 13. Panuto. Gawin ang mga sumusunod sa papel. Number 1. Bilugan ang bagay na magaspang. Alin kaya sa tatlong larawan ang may magaspang na tekstura? Pangalawa, lagyan naman ng check ang makinis na bagay. So, alin naman sa tatlong bagay na ito ang makinis? Lagyan ng check. At sa pangatlo, ano ang hugis ng bundok? Ayan, sulat sa ibaba kung anong hugis ng bundok. Good luck! At dito nagtatapos ang ating aralin. Muli ako si Teacher Rana. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!